Meron pong isang supporter ni BBM ang nag-content request. At tinanong nga po ako kung kaya ko ba daw pong i-debunk ang post na ito mga idols. Na meron daw pong kinurap si Tatay Dig sa mga flood control budget daw na to noong presidente pa lamang siya. Tingin nyo mga idol, madedebunk ko kaya ang post na ito? Watch. So guys, another content request na naman mga idols. Mukhang suki na po natin tong ka-DTS nating taga Las Piñas Dahil meron na naman daw issue sa Las Piñas ngayon mga idols at malamang idawit na naman daw ang pangalan ng mga bilyar sa issue. Dagdag pa nung nag-content request mga idols, this is just Mark Santos shouting his way to high heavens daw as he wants to be the king of the local DPWH projects. OMG, talaga ba? So malamang sa malamang, maghahari-harian na yung congressman na yun Syempre, siya nang nakaupong congressman di ba? Tapos, ayon daw sa nagchismis dun sa nag-content request mga idols, pumalag daw ang mga district engineer. Pinatanggal niya kasi corrupt daw. Ayaw daw kasing sumunod sa kanya. Aroy, naloko na. Kaya naman pala, gustong ipatanggal kasi hindi niya kayang imanipula. No? Sakit nun. Imagine, yung naghahari-harian ka na hindi ka nakakakuha ng respeto sa mga district engineer, no? Tapos, nagdala daw ng mga contractor sa DPWH Las Piñas. Tapos pinasabi siya na daw ang bagong pipili ng mga contractors. Ala, nako. Ewan ko guys kung merong katotohanan tong message nung nag-content request sa akin pero di malayong gawin to nung congressman na yun, no? So ibig bang sabihin nun siya na pala ang pipili ng mga contractors niyan. Siyempre, yung mga contractors yan na mag-a-agree sa mga terms and conditions niya, no? Nako congressman, totoo ba yan? Ako po nagtatanong lang naman, no? So baka daw pwedeng mag-content request, sabi ng ka-DTS natin mga idols. Aba idol, walang problema. Kaya naman nag-research na po ako sa issue na to mga idols. Kaya naman, let's do this! Ngayon mga idol, usap-usapan na naman ang balita na to na meron daw 42 projects ang DPWH sa Las Piñas na umano'y kulang daw sa permit. At syempre, sino agad ang tinitira ng ilang kritiko? Di walang iba kundi ang mga bilyar na naman, 'di ba? Pero teka lang, dapat malinaw tayo dito dahil hindi ang pamilyang Villar ang nagpapatakbo ng DPWH Dahil ang ahensyang ito ay nasa ilalim ng pambansang pamahalaan, hindi sa lokal na politiko o ng pamilya Villar. Okay? Dahil ang totoo, base mismo sa report ng City Engineering Office, ang mga proyektong yan ay pinondohan at ipinatupad ng DPWH District Office. Okay? Ang mga kontratista, engineers at project managers ang may direktang pananagutan para siguraduhin kumpleto ang mga permit bago magsimula. Okay? Kaya't malinaw na hindi dapat basta idikit ang pangalan ng mga bilyar dito. Tama. Okay? So ngayon mga idols, bakit ba palaging ang mga bilyar ang pinupuntirya? No? Simple lang ang rason mga idol. Dahil ang mga bilyar, malakas pa rin ang impluwensya nila sa Las Piñas. At siguradong may politika sa likod ng mga ganitong banat. Tandaan po natin na may mga kalaban sila sa politika na gustong sirain ang pangalan nila. At sa halip guys na mag-focus sa tunay na issue na ang DPWH mismo ang dapat magpaliwanag kung bakit walang permit, putya ginagamit po itong pagkakataon para sirain ang pamilya Villar. So mga kababayan, isipin nyo ito. Dahil kung talagang kasalanan ng mga Villar, bakit ang dating district engineer at mga kontratista ang tinutukoy sa mismong report? Hindi naman si Senator Cynthia o si Congresswoman Camille Villar ang pumirma ng mga building permits na yan, di ba? Kasi ang trabaho nila ay gumawa ng batas at magbigay ng serbisyo, hindi mag-asikaso ng papeles sa City Hall, okay? Kaya dapat
patas lang tayo mga idols. Tama. So ang panawagan ay managot ang DPWH officials at contractors kung may pagkukulang. Pero wag nating basta-basta idamay ang mga bilyar nang walang malinaw na basehan. Tama. Dahil kung titingnan po natin mga idols ang track records ng Family Villar, sila pa nga ang nangunguna sa paghahatid ng mga proyekto at serbisyong panlipunan sa Las Piñas at sa buong bansa. Di ba? So mga idols, lagi po nating tatandaan na iba ang responsibilidad ng gobyerno at iba ang political noise na dala ng mga kalaban. Okay? So wag tayong basta magpadala sa mga intriga. Dahil ang mahalaga, siguraduhin natin ang mga proyekto ay ligtas, may permit at tunay na nakikinabang ang mga tao Tama. at hindi nagagamit sa pamumulitika ng mga pulpolitiko. Okay guys, another content request na naman to mga idols. Ano daw ang masasabi ko dito? Pa-content request naman daw kung kaya ko daw sagutin ang korupsyon na ginawa daw ni Tatay Diggs mga idol. Wow, palakpakan po natin ang isang ululistang hinahamon akong sumagot sa korupsyon daw ni PRRD sa mga flood control projects nung panahon niya. Nakakatawa po dyan. So bago ako mag-rebuttal sa photo na to mga idols, may mensahe muna ako sa gumawa nito. Diyos ko Lord naman, pakigaling-galingan naman ang paggawa ng fake news. Ha? Nagawa na lang kayo ng black propaganda, di pa kapanipaniwala no? Alam nyo, yung mga taong kapapanganak lang ngayon ang manloloko nyo sa mga ganitong pautot nyo. So, tara mga idols, birahin na natin to. Mga idols, meron po tayong isang ululista dito na nag-content request. At hinahamon ako na i-debunk ko daw ang post na to. Grabe. Nakakatawa guys kasi ayon daw kay Ping Lacson, umabot daw po ng 737 billion ang flood control budget mula 2016 hanggang 2022. May pa breakdown pa kada taon. Parang kuryente lang na may billing statement ang buwis. Aba naman, ito pa ang matindi mga idol. Kasi parang Meralco bill lang na may dagdag bawas to Pero teka lang, fact check muna tayo mga idols. Dahil ang totoong sinabi ni Ping Lacson ay halos 2 trillion ang flood control budget sa loob ng 15 taon. Okay? Hindi 737 billion sa 6 na taon. Dahil ang tunay na datos, mga idol, ay mula 2016 hanggang 2022 ay more than 670 billion lamang po ang kabuuang naging budget para sa flood control projects ng Duterte administration. O diba? Kitang-kita na agad na sablay na agad, diba? Kaya yung post na yun mga idol ay parang fake receipt galing sa Divisoria. Mukhang legit pero walang resibo sa katotohanan. At meron pa tong yearly breakdown nila na 64 billion, 80 billion, 141 billion na parang naglabas lang ng winning lotto numbers, no? Baka mamaya, yan pa ang ipanguhulan nila sa wedding, Alam niyo mga fake news peddlers, konting effort naman sana, no? Kasi kung mag-iimbento kayo ng numero, sana realistic. Hindi yung parang nag-copy-paste lang kayo ng syllabus sa Excel. Kaya guys, lagi po natin tandaan na kung gusto nyo po ng tunay na impormasyon, wag sa mga meme page. At wag sa mga chismis na trending kayo kumuha ng mga impormasyon. Okay? Kasi kapag dun kayo kumuha ng facts, baka pati utak nyo under construction na rin. Gaya ng flood control project na pinupunan ni Lacson. So guys, next time na may magpasa ng ganyan sa inyong post, sagutin nyo lang ng, "Hoy, saan nyo nakuha yan? Ha? Sa horoscope o sa peking resibo ng Shopee?" Kaya naman, ang mensahe ko sa mga fake news peddlers, mukhang allergic na kayo sa katotohanan. Kaya hindi na uubra sa mga kadides ko ang mga fake news nyo na yan. Kaya sa ululistang naghamon sa aking edebunk ko ang post na yon, oh, eto, namnamin mo ang fact check na rebuttal ko na to. So guys, kung gusto nyo pong mag-content request,
i-message nyo lang po ako sa Mr. Rio Real Talk TV or Mr. Rio Influencer Podcast or Mr. Rio page or sa TikTok. Okay ba? For more vodcast, please subscribe to Mr. Rio Official on YouTube and follow Mr. Rio Influencer Vodcast sa Facebook Meta. Maraming salamat, makabayans!